At muli nga no, sa ika-4 na pagkakataon ay muli na namang natalo ang ating Gilas Pilipinas. Mantakin nyo, meron na nga tayong home court advantage. Tapos sa atin pa yung crowd. Ngunit anong nangyari? Hindi tayo manalo-nalo kahit isa sanang panalo na lang. Sana kahit isang panalo na lang sana ay makuha ng Gilas Pilipinas. Ngunit hindi nga tayo manalo-nalo. Daig pa tayo ng mga ibang Asian teams na kayang-kaya nilang manalo. At napakaganda ng kanilang sistema. Well, hindi naman natin masisisi yung mga Gilas players dahil lumaban naman sila. Daig pa nga tayo ng China dahil eto ngang China, yung nakalaban nga natin na Angola, dito nga tayo nahirapan talaga naman ng todo dito sa Angola dahil malalaki at maliliksi ang mga players na ito. At natambakan nga tayo dito ng 10 sa score na 70-80. Ngunit ang China, tignan nyo naman, minani-mani lang itong Angola at hindi nga sila nahirapan. At ito nga, tignan nyo naman ang final score, 76-83. Meron na ngang unang panalo ang China sa classification match. At ito pa ang masakit at talaga namang papatay sa Gilas Pilipinas sa pangarap sa Paris Olympics 2024. Well, nanalo na nga ang Japan sa classification match kontra naman ito sa Venezuela. Well, epic comeback nga ang nangyari sa Japan sa fourth quarter ay talaga namang ipinakita nila ang tunay na puso. Kaya naman mayroon ng isang panalo ang Japan kontra sa Venezuela sa score na 86-77. Samantalang ang Gilas Pilipinas naman ay natalo nga tayo dito sa may South Sudan. Well, maganda naman ang naging performance ng Gilas Pilipinas, partikular na nung fourth quarter dahil muntik pa nga nating matalo itong South Sudan. Ngunit sa nakikita ko yung sistema talaga ay mali o yung mga humahawak at nagbibigay ng sistema ang mali dahil nag-collapse nga ang Gilas Pilipinas nung fourth quarter at tuluyan na nga tayong tinambakan nung last 2-minute mark. Well, ang masasabi ko lang ay wala na, talagang puro learning experience na lang talaga ang ating nakuha dito sa FIBA World Cup. Mantakin nyo, 0-4, puro learning experience. Nakakasawa na nga pakinggan na lagi na lang talo ang Gilas Pilipinas. Tapos nag-ensayo pa naman ng matagal. Kaya naman sumisigaw na nga ang mga hinaing na sana ay itong si Coach Tim Cone na ang humalili dito nga kay Coach Chot Reyes. Total, siya naman ang assistant coach ni Coach Chot Reyes. Kaya sana daw dapat si Coach Tim Cone na lang ang gawing head coach at mag-resign na nga itong si Coach Chot Reyes dahil hindi na nga siya effective sa Gilas Pilipinas at hindi na nga gumagana yung sistema niya at lagi na lang talo ang Gilas Pilipinas at siya rin ang napapahamak at siya rin ang napapahiya. Kaya naman marami nga ang nagsasabi, Coach Chot, mag-resign ka na.